Narinig mo na ba ang mga bulong-bulungan tungkol sa 2025? Ang mga nagpapakalat ng takot ay nagsasabi ng isang bagay, ang mga optimista ay nagsasabi ng iba. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia? Habang ang mundo ay nagtatalo tungkol sa hinaharap, ang katotohanan ay nakasulat na sa mga pahina ng Biblia halos 2,500 taon na ang nakalipas. Ang propesiya ni Daniel ay hindi lamang mga salita ng isang matandang propeta. Ito ay isang mapa ng kasaysayan na nagpatunay na tama ng paulit-ulit mula sa pagbagsak ng Babylon hanggang sa pag-usbong at pagbagsak ng Persia, Gresya at Roma. Ang bawat detalye ay nangyari tulad ng inihula. At ngayon, nakatayo tayo sa bingit ng isa pang katuparan. Ang taong 2025 ay hindi lang basta numero. Ito ay bahagi ng isang komplikadong pattern ng mga propesiya at chronology na nagsimula kay Daniel. Ang mga numerong ito, ang mga simbolo at ang mga pangako ay bumubuo ng isang kahanga-hangang puzzle na ngayon lang natin lubusang nauunawaan. Ang mga nakaraang henerasyon ay nakakita ng mga bahagi lamang. Tayo ang henerasyon na makakakita ng buong larawan. Hindi ito tungkol sa pagtatakda ng petsa para sa katapusan ng mundo. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa plano ng Diyos na inihayag sa pamamagitan ng mga propesiya. Paano naging mahalaga ang 2025 sa timeline ng Biblia? Bakit nagkakaroon ng resonance ang taong ito sa mga sinaunang propesiya ni Daniel? At ano ang ibig sabihin nito para sa ating panahon? Sa video na ito, bubuksan natin ang mga selyadong salita ni Daniel at ipapakita kung paano ang mga hula niya ay umabot hanggang sa ating panahon at kung bakit ang 2025 ay maaaring maging isang taon ng malalim na kahalagahan sa propetikong timeline ng Diyos. Marami sa atin ang nagtataka kung ano ang naghihintay sa hinaharap, lalo na sa mga panahong ito nang hindi matitinag na kawalang katiyakan. Ang taong 2025 ay hindi lamang isang simpleng numero sa kalendaryo. Ito ay isang makabuluhang taon na malalim na nakabaon sa mga propesiya ng Biblia, partikular sa aklat ni Daniel. Ang aklat ni Daniel ay hindi lamang isang ordinaryong bahagi ng Biblia. Ito ay isang mapagbagong dokumento na naglalaman ng mga propesiya na umabot sa libu-libong taon, na nagbubukas ng mga lihim ng kasaysayan bago pa man ito nangyari. Isipin mo, isang lalaki na nabubuhay noong ika-6 na siglo bago ipanganak si Kristo na nagsusulat ng mga pangyayaring magaganap sa mga kaharian at mga imperyo na hindi pa umiiral sa kanyang panahon. Ang mga propesiya ni Daniel ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ang kanyang mga pangitain ay humahantong sa ating kasalukuyang panahon at lampas pa rito na nagbibigay ng mahahalagang clue tungkol sa kung ano ang maaring mangyari sa taong 2025. Ang katangi-tanging katangian ng aklat ni Daniel ay ang detalyadong mga timeline na ibinigay nito. Sa Kabanata 9, makikita natin ang tanyag na propesiya ng 70 linggo, isang timeline na nagsimula sa utos na muling itayo ang Jerusalem at umabot hanggang sa pagdating ng Mesiyas. Ang kahanga-hangang katumpakan ng timeline na ito ay nagpapatunay sa katotohanan ng mga propesiya ni Daniel. Ngunit paano natin maikokonekta ang lahat ng ito sa taong 2025? Ang sagot ay nakasalalay sa pag-unawa sa malalim na pattern ng mga propetikong cycle na nagsimula sa panahon ni Daniel at nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Ang mga scholar ng Biblia ay nakatuklas ng isang pattern ng 75 taon na cycle na paulit-ulit na lumilitaw sa mga propesiya ni Daniel. Kapag sinundan natin ang mga cycle na ito mula sa mga pangunahing pangyayari sa kasaysayan ng Israel, lalo na ang muling pagkatatag ng Estado ng Israel noong 1948 at ang pagbabalik ng Jerusalem sa kontrol ng Israel noong 1967, makikita natin ang isang kamangha-manghang pattern na nagtuturo sa taong 2025 bilang isang mahalagang taon ng transisyon. Ang mga propesiya ni Daniel ay hindi lamang tungkol sa mga petsa at numero. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng isang malalim na pag-unawa sa kung paano kumikilos ang Diyos sa kasaysayan ng mundo. Sa mga Kabanata 2 at 7, makikita natin ang tanyag na pangitain ni Daniel tungkol sa 4 na kaharian ng mundo na susundan ng huling kaharian na itatag ng Diyos mismo. Ang mga kaharian na ito,
Babylonia, Medo-Persia, Grecia at Roma ay lumitaw sa eksaktong paraan na inihula ni Daniel, na nagpapakita ng kamangha-manghang katumpakan ng kanyang mga propesiya. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang pangitain tungkol sa huling kaharian, ang kaharian ng Diyos na hindi kailanman mawawasak at magwawakas sa lahat ng kaharian. Daniel 2:44. Ang panahon ng pagtatag ng huling kahariang ito ay may kaugnayan sa isang mahalagang timeline na nagsisimula sa Kabanata 9 ni Daniel at nagpapatuloy sa Kabanata 12. Dito, nakikita natin ang tanyag na isang panahon, mga panahon, at kalahati ng panahon, Daniel 7:2, isang misteryosong period na maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na tumutukoy sa 3.5 taon o 1,270 araw. Kapag sinundan natin ang mga timeline na ito at isinaalang-alang ang mga makasaysayang pangyayari na nagmarka ng mga nakaraang katuparan ng mga propesiya ni Daniel, makikita natin ang isang pattern na nagdadala sa atin sa taong 2025 bilang isang potensyal na punto ng malalaking pagbabago sa mundo. Ang isa sa mga pinaka-intriguing na aspeto ng mga propesiya ni Daniel ay kung paano nito iniuugnay ang mga pangyayari sa langit sa mga pangyayari sa lupa. Sa Kabanata 8, makikita natin ang tanyag na pangitain ng tupa at kambing na kumakatawan sa mga kaharian ng Medo-Persia at Grecia. Ang detalyadong paglalarawan ni Daniel sa kung paano haharapin ng kambing ang tupa at tatakbo patungo sa kanya sa kapangyarihan ng kanyang galit, Daniel 8:7, ay eksaktong natupad noong si Alexander the Great ay dumaluhong sa Persian Empire. Ngunit ang pangitaing ito ay hindi nagtatapos sa sinaunang kasaysayan. Ito ay nagpapatuloy sa paglalarawan ng isang maliit na sungay na lalabas sa huling mga araw, isang mapanlinlang na kapangyarihan na magdudulot ng kakilakilabot na pagkawasak at sisirain ang makapangyarihan at ang banal na mga tao. Daniel 8:24. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na ang kapangyarihang ito ay lalabas bago ang taong 2025 bilang bahagi ng mga huling kabanata ng kasaysayan ng mundo bago ang pagbabalik ni Kristo. Ang mga propesiya ni Daniel ay hindi lamang tungkol sa mga pangyayari sa mundo. Ang mga ito ay nagbibigay din ng malalim na pangunawa sa espiritual na labanan na nagaganap sa likod ng mga eksena. Sa Kabanata 10, isinasalaysay ni Daniel ang kanyang karanasan sa isang anghel na naantala ng prinsipe ng kaharian ng Persia, Daniel 10:13, isang demonyo na lumalaban sa mga plano ng Diyos. Ang espiritual na labanang ito ay patuloy hanggang sa ating panahon at maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na ito ay lalakas habang papalapit tayo sa taong 2025, kung kailan ang mga propesiya ni Daniel ay maaaring matupad sa isang pambihirang paraan. Ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng mga propesiya ni Daniel ay ang konsepto ng abomination of desolation o ang kasuklam-suklam na bagay na nagdudulot ng kapanglawan. Daniel 12:11. Si Jesus mismo ay tumukoy sa propesiyang ito sa kanyang sermon sa bundok ng Olibo na nagsasabi na kapag nakita natin ito, alam nating malapit na ang katapusan. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na ang panahon bago ang taong 2025 ay makikita ang pagtatag ng mga kondisyon para sa huling katuparan ng propesiyang ito na nagmamarka ng simula ng huling countdown sa pagbabalik ni Kristo. Sa ating susunod na bahagi, titingnan natin ang mga particular na timeline ni Daniel at kung paano ang mga ito ay nagkokonekta sa taong 2025, pati na rin ang mga tanda na dapat nating hanapin habang papalapit tayo sa kritikal na taong ito. Malalaman din natin kung paano ang mga propesiyang ito ay nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng lumalaking kaguluhan sa mundo at kung paano tayo dapat maghanda para sa mga darating na pangyayari. Ang kasaysayan ng propesiya ni Daniel ay isang kahanga-hangang paglalakbay na nagsimula hindi lamang noong panahon ng Babylonia, kundi nagpapatuloy hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Ito'y isang mahalagang bahagi ng pag-unawa kung bakit ang taong 2025 ay mahalaga
sa malaking larawan ng propetikong panahon. Nang si Daniel ay dinala sa Babylonia, isa siyang kabataang lalaki na may matalas na pag-iisip at malalim na pananampalataya. Hindi niya alam na ang kanyang mga nakasulat na propesiya ay magiging gabay para sa maraming henerasyon pagkatapos niya. Ang kanyang aklat ay naglalaman ng mga propesiya na napakalinaw at detalyado, na maraming iskolar ang naniniwala na ito'y dapat na isinulat pagkatapos ng mga pangyayari. Ngunit ang pagkakatuklas ng Dead Sea Scrolls ay nagpatunay na ang aklat ni Daniel ay talagang isinulat bago pa man nangyari ang mga propesiya nito. Ang isa sa pinakamahalagang propesiya ni Daniel ay matatagpuan sa 7 kabanata, kung saan nakita niya ang 4 na mababangis na hayop na kumakatawan sa 4 na kaharian. Ang unang hayop, na tulad ng leon na may pakpak ng agila, ay kumakatawan sa Babylonia. Ang ikalawang hayop, isang oso na nakatagilid, ay kumakatawan sa Medo-Persia. Ang ikatlong hayop, isang leopardo na may 4 na pakpak at 4 na ulo, ay kumakatawan sa Grisya. At ang ika-4 na hayop, na napakaiba at napakabangis, ay kumakatawan sa Roma. Ngunit ang propesiya ay hindi nagtatapos doon. Mula sa ika-4 na kaharian, 10 sungay ang lumitaw na kumakatawan sa 10 kaharian na nagmula sa pagbagsak ng Imperyong Romano. At sa gitna ng mga sungay na ito, isang maliit na sungay ang lumitaw na nag-aangkin ng kapangyarihan at nagsasalita ng mga bagay laban sa kataas-taasan. Ang maliit na sungay na ito ay naging paksa ng maraming pag-aaral at interpretasyon sa loob ng maraming siglo. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay kumakatawan sa kapangyarihang papasok sa kasaysayan ng mundo at magiging kalaban ng mga tao ng Diyos. Ang kapangyarihang ito ay magbabago ng mga panahon at mga batas at magpapahirap sa mga banal ng kataas-taasan. Ang propesiya ay nagsasabing ang kapangyarihang ito ay maghahari ng isang panahon, mga panahon at kalahating panahon. Isang pariralang napakahalaga sa pag-unawa ng propetikong timeline. Batay sa iba pang mga talata sa Biblia, ang isang panahon ay tumutukoy sa isang taon. Kaya, ang isang panahon, mga panahon at kalahating panahon ay tumutukoy sa 3 kalahating taon o 1,260 araw batay sa kalendaryong lunar na ginamit noong panahong iyon. Kapag tiningnan natin ang kasaysayan, makikita natin na ang kapangyarihang ito ay talagang umusbong mula sa mga labi ng Imperyong Romano, tulad ng sinabi ni Daniel. At tulad ng sinabi ng propesiya, ito ay naging isang kapangyarihang politikal at relihiyoso na nagkaroon ng malaking impluwensya sa Europa at sa mundo. Ang kahanga-hangang bahagi ng propesiya ni Daniel ay ang katumpakan ng kanyang mga prediksyon tungkol sa pagkakasunod-sunod ng mga kaharian. Hindi lamang niya ipinahayag na ang Babylonia ay papalitan ng Medo-Persia, napapalitan naman ng Gresya, napapalitan ng Roma, kundi ipinahayag din niya ang mga detalye tungkol sa bawat kaharian na nagpapatunay ng kanyang propesiya. Halimbawa, sinabi niya na ang oso, Medo-Persia, ay nakatagilid na may isang bahagi na mas mataas kaysa sa iba. Isang tumpak na paglalarawan ng katotohanan na ang bahaging Persyano ng kaharian ay naging mas makapangyarihan kaysa sa bahaging Medo. Sinabi rin niya na ang leopardo, Grisya, ay may 4 na ulo na tumutukoy sa 4 na general ni Alexander the Great na naghati ng kanyang kaharian pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ngunit ang propesiya ni Daniel ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Ito ay nagbibigay ng isang timeline na umaabot hanggang sa katapusan ng panahon. Sa Daniel chapter 12, chapter 11 to 12, sinasabi niya, "At mula sa panahon na ang pang-araw-araw na hain ay aalisin, at ang karumal-dumal na bagay na nagdudulot ng kapanglawan ay itatayo. Magkakaroon ng 1,200 at 70 araw. Mapalad ang maghihintay at makararating sa 1,335 araw." Ang mga numerong ito ay napakahalaga sa pag-unawa ng timeline ng propesiya. Kung titingnan natin ang 1,200 at 70 araw at gagamitin natin ang prinsipyo ng isang araw, ay katumbas ng isang taon na makikita sa Ezekiel 4:6 at bilang 14:34
makikita natin na ang propesiya ay tumutukoy sa 1,200 at 70 taon. Ang tanong ay, kailan nagsimula ang panahong ito? Maraming scholar ang naniniwala na ito ay nagsimula noong 538 taon bago ipanganak si Kristo, nang ang utos na muling itayo ang Jerusalem ay inilabas ni Artaxerxes I. Kung idaragdag natin ang 1,200 at 70 taon sa petsa na iyon, mararating natin ang taong 752 pagkatapos ipanganak si Kristo. At ano ang nangyari sa taong iyon? Ito ay ang panahon nang ang kapangyarihan ng Papa ay umabot sa rurok nito at nang ang secular na kapangyarihan ng mga Papa ay naitatag sa pamamagitan ng donasyon ni Pepin the Short. Ito rin ang panahon nang ang mga karumal-dumal na bagay ay naging bahagi ng opisyal na doktrina ng simbahan, tulad ng pagsamba sa mga imahen at ang pagtanggi sa autoridad ng Biblia. Ngunit ang propesiya ay hindi nagtatapos doon. Sinabi ni Daniel na mapalad ang maghihintay at makararating sa 1,335 araw. Kung idaragdag natin ang karagdagang 45 taon sa 752, mararating natin ang taong 700 at 77 pagkatapos ipanganak si Kristo. Ano ang nangyari sa taong iyon? Ito ay ang panahon ng Rebolusyong Pranses, nang ang kapangyarihan ng Papa ay nakakuha ng isang nakamamatay na sugat, tulad ng sinasabi sa Apokalipsis 13:3. Ang Papa ay dinakip at ang kapangyarihan ng simbahan sa Europa ay lubhang humina. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang mga karaniwang pangyayari sa kasaysayan. Ang mga ito ay mga tumpak na katuparan ng mga propesiya ni Daniel na isinulat halos 2,000 taon bago nangyari ang mga ito. At ang katumpakang ito ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na ang iba pang mga propesiya ni Daniel, kasama ang mga may kaugnayan sa taong 2025, ay matutupad din. Ang propesiyang ito ay hindi lamang isang akademikong pagsasanay. Ito ay may direktang kaugnayan sa ating buhay ngayon. Kung ang mga nakaraang propesiya ay natupad ng may gayong katumpakan, dapat nating seryosohin ang mga propesiya tungkol sa hinaharap. Dapat nating paghandaan ang mga pangyayaring darating, hindi sa pamamagitan ng takot, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang propesiya ng 2,300 araw na nabanggit sa Daniel 8:14 ay isa sa mga pinakamahalagang propesiya sa buong Biblia. Ito ay nagsasaad hanggang sa 2,300 araw, pagkatapos ay lilinisin ang santuwaryo. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na ang propesiyang ito ay may malaking kahalagahan sa pag-unawa sa mga huling araw ng kasaysayan ng mundo. Nang sinabi ng anghel na si Gabriel kay Daniel na isara ang pangitain sapagkat ito ay para sa malayong hinaharap, ipinakita nito na ang kaganapan ng propesiyang ito ay magaganap sa isang malayong panahon. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga kaganapan sa panahon ni Daniel, kundi may katuturan para sa mga huling araw. Upang maunawaan ang kahalagahan ng propesiyang 300 araw, kailangan nating suriin ang konteksto nito sa aklat ni Daniel. Sa Daniel 8, nakita ni Daniel ang isang pangitain ng isang lalaking tupa at isang lalaking kambing. Ang lalaking tupa na may 2 sungay ay kumakatawan sa imperyo ng Medo-Persia, habang ang lalaking kambing ay kumakatawan sa Gresya sa ilalim ng pamumuno ni Alejandro ang Dakila. Pagkatapos ng pangitaing ito, narinig ni Daniel ang isang tanong. Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa pang-araw-araw na hain, ang nakapangingilabot na paghihimagsik, ang pagbibigay ng santuwaryo at ng hukbo upang yapakan? Ang sagot ay dumating. Hanggang sa 2,300 araw, pagkatapos ay lilinisin ang santuwaryo. Ang kahulugan ng paglilinis ng santuwaryo ay naging paksa ng maraming pag-aaral at debate. Sa konteksto ng sistemang Hebreo, ang santuwaryo ay nilinis sa araw ng pagtubos, isang taunang seremonya kung saan ang mataas na saserdote ay pumapasok sa kabanal-banalang lugar upang gumawa ng pagtubos para sa mga kasalanan ng mga tao. Subalit,
Ano ang kahulugan ng 200 araw? Ayon sa prinsipyo ng interpretasyon ng propesiya sa Biblia, ang isang araw sa propesiya ay katumbas ng isang taon sa literal na panahon. Ito ay nakasaad sa Ezekiel 4:6. Itinakda ko sa iyo ang bawat araw para sa isang taon. Kaya, ang 2300 araw ay kumakatawan sa 300 taon. Ang susunod na tanong ay, kailan nagsimula ang 300 taon na ito? Sa Daniel 9, binigyan si Daniel ng higit pang pangunawa tungkol sa pangitain nang dumating muli ang anghel na si Gabriel. Sinabi niya kay Daniel, 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod. Ang 70 linggo o 490 araw sa propesiya ay katumbas ng 420 taon. Sinabi ni Gabriel na ito ay pinutol mula sa mas mahabang panahon na siyang 300 araw. Kaya, ang 490 taon ay bahagi ng 300 taon. Ang simula ng 490 taon ay malinaw na binanggit mula sa paglabas ng utos na ibalik at itayo muli ang Jerusalem. Ayon sa kasaysayan, ang utos na ito ay ibinigay ni Artaxerxes Wisden sa taong 457 BCE. Kung magsisimula tayo sa 47 BCE at magbibilang ng 2300 taon, aabot tayo sa taong 1844 CE. Ano ang nangyari sa taong 1844? Ayon sa interpretasyon ng maraming iskolar ng Biblia, ito ang panahon kung kailan nagsimula ang paglilinis ng santuwaryo sa langit. Ito ay hindi tungkol sa literal na santuwaryo sa lupa na nawasak noong 70 CE, kundi sa makalangit na santuwaryo kung saan si Hesukristo, bilang ating mataas na saserdote, ay gumaganap ng kanyang ministeryo ng pamamagitan para sa atin. Ang taong 1844 ay minarkahan ang simula ng isang bagong yugto sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ito ang simula ang tinatawag na huling paghuhukom, isang panahon kung saan ang mga talaan ng buhay ng bawat tao ay sinusuri bago ang ikalawang pagdating ni Kristo. Ngunit may mas malalim pang kahulugan ang propesiyang ito. Ang paglilinis ng santuwaryo ay hindi lamang tungkol sa isang seremonya sa langit, kundi tungkol din sa pagpapanumbalik ng katotohanan na naging maling interpretasyon o nakalimutan sa loob ng maraming siglo. Sa konteksto ng Daniel 8, ang maliit na sungay ay nagpahiwatig ng isang kapangyarihan na itatapon ang katotohanan sa lupa at tatapakan ang santuwaryo. Ito ay tumutukoy sa mga maling turo at pagsamba na pumasok sa Kristyanismo sa loob ng maraming siglo. Ang paglilinis ng santuwaryo ay kumakatawan sa pagpapanumbalik ng mga katotohanang ito. Ang propesiyang 300 araw ay nagbibigay sa atin ng isang malinaw na timeline ng mga kaganapan sa plano ng Diyos. Ito ay nagsisimula sa 457 BCE at umabot hanggang 1844 CE na nagmamarka ng simula ng huling yugto ng kasaysayan ng mundo bago ang pagbabalik ni Hesukristo. Ngunit may higit pa sa propesiyang ito kaysa sa simpleng timeline. Ito ay nagpapakita sa atin ng katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako at plano. Kahit na ang mga kaganapan ay tumagal ng libu-libong taon, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Ang propesiya ng 200 araw ay nagpapakita rin sa atin ng kahalagahan ng pag-unawa sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ang konsepto ng santuwaryo ay sentral sa pag-unawa kung paano tayo tinutubos ng Diyos mula sa kasalanan. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus at ng kanyang patuloy na ministeryo bilang ating mataas na saserdote sa makalangit na santuwaryo, tayo ay may access sa biyaya at kapatawaran ng Diyos. Ang propesiyang 200 araw ay hindi lamang isang akademikong pag-aaral. Ito ay may personal na implikasyon para sa bawat isa sa atin. Ito ay nag-aanyaya sa atin na isaalang-alang ang ating kaugnayan sa Diyos at ang ating kahandaan para sa pagbabalik ni Kristo. Kung ating babalikan ang aklat ni Daniel, makikita natin ang isang kamanghamangang pattern ng katuparan na nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Ang propesiya sa Daniel Kabanata 9 ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, kundi may kaugnayan din sa hinaharap at posibleng sa taong 2025, 2025. Ngunit upang lubos nating maunawaan ang kahalagahan nito, kailangan nating suriin ang kasaysayan ng mga natupad na propesiya. Ang propesiya ng 70 linggo ni Daniel
ay isa sa mga pinakakagilagilalas na patunay ng katumpakan ng Biblia. Nang sinabi ni Daniel na magkakaroon ng 70 linggo o 400 at 70 taon mula sa utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas, marami ang nagduda. Subalit ang kasaysayan ay nagpatunay na tama siya. Ang utos ni Haring Artaxerxes noong 457 taon bago ipanganak si Kristo, 457 BC, hanggang sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem noong 30 taon pagkatapos ipanganak si Kristo, 38 ay eksaktong 487 taon. Ang propesiya ay natupad ng husto. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Ang propesiya ni Daniel ay may mas malalim na kahulugan. Sinasabi sa Daniel 9:24 na ang 70 linggo ay itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod upang wakasan ang paglabag, tapusin ang kasalanan, bayaran ang kasamaan, dalhin ang walang hanggang katuwiran, tatakan ang pangitain at propesiya, at pahiran ang kabanal-banalang lugar. Ang pattern na ito ay nagpapatuloy sa buong kasaysayan. Mula sa pagkawasak ng templo noong 70 taon, pagkatapos ipanganak si Kristo, 70 AD, hanggang sa pagkatatag ng Estado ng Israel noong 1948, 1948, at ang pagbabalik ng Jerusalem sa mga Hudyo noong 1967, 1967. Lahat ng ito ay bahagi ng malaking plano na inihayag kay Daniel. Ngunit may isang partikular na kalkulasyon na nagdudulot ng pagkamangha. Kung susundin natin ang pattern ng propesiya at gagamitin ang parehong prinsipyo ng pagbibilang, makakarating tayo sa isang kahanga-hangang konklusyon. Mula sa taong 1967, 1967, kung magdadagdag tayo ng 57 taon, 57 years, ang parehong time span na ginamit sa unang bahagi ng propesiya, mararating natin ang taong 2025, 2025. Hindi ko sinasabing alam ko kung ano ang mangyayari sa taong 2025, ngunit hindi natin maaring balewalain ang pattern na ito. Ang Biblia ay hindi nagbibigay ng eksaktong petsa para sa pagbabalik ni Kristo, ngunit binibigyan tayo nito ng mga palatandaan at pattern na dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang mga propesiya ni Daniel ay hindi lamang tungkol sa mga petsa at numero. Ang mga ito ay tungkol sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang bawat katuparan ay nagpapatunay na ang Diyos ay kumikilos sa kasaysayan ng tao at nagpapatunay na ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan. Ang mga iskolar ng Biblia ay nagtalo sa loob ng mga siglo tungkol sa eksaktong interpretasyon ng mga propesiya ni Daniel. Ang ilan ay naniniwala na ang lahat ng mga ito ay natupad na sa nakaraan, habang ang iba naman ay naniniwala na may mga bahagi pa rin na hinihintay ang katuparan sa hinaharap. Ngunit ang isang bagay na hindi natin maaaring ipagkaila ay ang kamanghamangang katumpakan ng mga propesiyang natupad na. Isipin mo ito. Si Daniel ay nagsulat ng kanyang aklat mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, at gayunpaman ang kanyang mga propesiya ay patuloy na natutupad sa ating harapan. Ito ay hindi maaaring simpleng pagkakataon o pagkakataong lamang. May isang divine na kamay na gumagabay sa kasaysayan ng tao, at ang mga propesiya ni Daniel ay nagsisilbing patunay nito. Sa pagsusuri natin sa kasaysayan, nakikita natin na ang mga pangyayari sa Middle East, lalo na ang mga may kinalaman sa Israel, ay madalas na may kaugnayan sa mga propesiya sa Biblia. Ang pagkatatag ng Estado ng Israel noong 1948, 1948, pagkatapos ng halos 2,000 taon ng pagkalat ng mga Hudyo sa buong mundo, ay isang kamanghamangang katuparan ng propesiya. Ang pagbabalik ng Jerusalem sa mga Hudyo noong 1967, 1967, ay isa pang mahalagang milestone. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa taong 2025, 2025? Hindi natin alam ng eksakto, ngunit ang pattern ay nagpapahiwatig na ito ay maaaring maging isang mahalagang taon sa plano ng Diyos. Hindi ito nangangahulugan na ito ang katapusan ng mundo o ang eksaktong petsa ng pagbabalik ni Kristo.
Ngunit maaari itong maging isang mahalagang transition point, isang milestone sa divine timeline ng Diyos. Ang propesiya ni Daniel ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang mga pangako at plano para sa sangkatauhan. Sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa mundo, maaari tayong umasa na ang Diyos ay may kontrol at may plano. Sa loob ng mahabang kasaysayan ng Biblia, ang aklat ni Daniel ay nananatiling isang kahangahangang testamento ng propesiyang natupad. Marami sa atin ang nagtataka kung paano konektado ang modernong panahon sa sinaunang mga salita na ito. Ang katotohanan ay, ang 25 ay hindi lamang isang simpleng numero sa kalendaryo. Ito ay malalim na nakaangkla sa isang mahalagang serye ng mga pangyayari na nagsimula libu-libong taon na ang nakalilipas. Isipin natin ang kamangha-manghang kaganapan noong unang siglo, nang ang Jerusalem ay winasak ng mga Romano noong taong 69 na Masehi. Ang pangyayaring ito ay hindi lang basta isang kabanata sa kasaysayan ng mundo. Ito'y isang mahalagang palatandaan sa propesiyang biblikal. Ang pagkawasak na ito ay tumpak na inihula sa aklat ni Daniel na isinulat halos 600 taon bago ito nangyari. Nakakamangha kung iisipin na ang isang taong nabuhay noong panahon ni Nebuchadnezzar ay may kakayahang makita ang hinaharap ng may ganitong katumpakan. Ang koneksyon sa 20-25 ay nagsisimula sa pag-unawa sa mahalagang propesiya sa Daniel Kabanata 9, talata 25 hanggang 27. Dito, sinabi ni Daniel na magkakaroon ng 70 linggo o 700 taon na nakatakdang magsimula mula sa utos na muling itayo ang Jerusalem. Alam natin, mula sa kasaysayan na ang utos na ito ay ibinigay noong taong 457 bago ipanganak si Kristo sa ilalim ng paghahari ni Artaxerxes. Ang pinakakamangha-mangha sa lahat ay kung paano ang propesiyang ito ay nagbigay ng eksaktong timeline para sa pagdating ng Mesiyas. Ayon sa propesiya, pagkatapos ng 69 na linggo o 483 taon, darating ang Mesiyas. Kung bibilangin natin mula sa 457 bago ipanganak si Kristo, dadalhin tayo nito sa taong 26 na Masehi, ang eksaktong panahon kung kailan nagsimula ang ministeryo ni Jesus. Ngunit may higit pa sa propesiyang ito. Sinabi ni Daniel na ang Mesiyas ay ihihiwalay o papatayin pagkatapos ng 69 na linggo at ang lungsod at ang templo ay wawasakin. Ito ay eksaktong nangyari noong si Jesus ay ipinako sa krus noong taong 33 na Masehi at ang Jerusalem ay winasak noong taong 70 na Masehi. Ngayon, paano naman ang huling linggo ni Daniel? Ang 70 linggo. Maraming iskolar ng Biblia ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa 7 taong kapighatian na darating bago ang pagbabalik ni Kristo. At dito pumapasok ang kahalagahan ng 20-25. Kung titingnan natin ang mga pattern ng propesya sa Biblia, makikita natin ang isang kamangha-manghang pagkakatugma ng mga petsa at panahon. Ang pagkawasak ng Jerusalem noong taong 70 na Masehi ay nagmarka ng simula ng isang mahalagang panahon ng pagkalat ng mga Hudyo sa buong mundo, ang tinatawag na panahon ng mga Gentil. Si Jesus mismo ay nagsalita tungkol dito sa Lucas Kabanata 21, talata 24, na nagsasabing ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga Gentil hanggang sa matupad ang panahon ng mga Gentil. Ang kamangha-mangha, noong taong 1948, ang bansang Israel ay muling itinatag pagkatapos ng halos 2,000 taon ng pagkalat. At noong taong 1967, sa panahon ng Six-Day War, ang Jerusalem ay muling napasailalim sa kontrol ng mga Hudyo sa unang pagkakataon mula noong winasak ito ng mga Romano. Maraming iskolar ang naniniwala na ito ay nagmarka ng pagtatapos ng panahon ng mga Gentil na binanggit ni Jesus. Kung bibilangin natin mula sa mahalagang petsa na ito at isa sa alang-alang ang mga propetikong pattern na nakikita sa buong Biblia, maraming mananaliksik ang naniniwala na ang 20-25 ay maaaring maging isang critical na taon sa propetikong timeline. Hindi ito nangangahulugang ito ang katapusan ng mundo,
Ngunit maaari itong magmarka ng simula ng huling linggo ni Daniel, ang 7 taong kapighatian bago ang pagbabalik ni Kristo. Ang kamangha-mangha ay kung paano ang mga sinaunang propesiya ni Daniel ay patuloy na natutupad sa modernong panahon. Ang mga detalye ng kanyang mga pangitain ay naging katotohanan sa ating kasaysayan at ang mga natitirang bahagi ay patungo sa katuparan sa hinaharap. Ang koneksyon ng 20-25 sa propesiya ni Daniel ay nagpapaalala sa atin na ang Biblia ay hindi lamang isang sinaunang aklat. Ito ay isang buhay na dokumento na patuloy na nagsasalita sa ating panahon. Kaya habang papalapit tayo sa 20-25, dapat nating isaalang-alang ang mas malaking larawan ng propesiya ng Biblia. Hindi natin kailangang matakot, ngunit dapat tayong maging alerto at handa. Ang mga pangyayari sa mundo ay patuloy na umuusbong ayon sa pattern na inilatag ni Daniel libu-libong taon na ang nakalilipas, at ang 20-25 ay maaaring magmarka ng isa pang mahalagang hakbang sa pagtungo sa katuparan ng lahat ng mga bagay na ito. Napakahalagang bahagi ng ating paglalakbay bilang mga saksi ni Jehovah ang patuloy na pagkatuto at pag-aaral ng Biblia. Sa mundong puno ng ingay at maraming distraksyon, ang ating espiritual na edukasyon ay nananatiling pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa ng mga salita, kundi sa pag-unawa sa malalim na kahulugan at pagpapatupad nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Isipin mo ang isang batang nag-aaral maglakad. Sa simula, maraming pagkahulog, maraming pagtatangka, ngunit sa bawat pagkakataon, natututuhan nila ang tamang balanse, ang tamang hakbang, hanggang sa maging natural na sa kanila ang paglalakad. Ganyan din ang ating espiritual na paglago. Ito ay isang proseso, hindi isang destinasyon. Noong ako'y bago pa lamang sa organisasyon, nakakahiya kong aminin. Pero madalas kong iniisip na sapat na ang pagdalo sa mga pulong at pakikinig sa mga talumpati. Akala ko, sa pamamagitan ng pagiging present lamang, ako ay lumalago na. Ngunit isang matandang kapatid ang nagbigay sa akin ng mahalagang aral na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin. Kapatid, sabi niya, ang pagdalo sa mga pulong ay katulad ng pagpunta sa kainan. Hindi sapat na nandoon ka lang. Kailangan mong kumain, lasapin ang pagkain, at hayaang mapakain ang iyong katawan. Ganyan din ang espiritual na pagkain. Kailangan mong aktibong sumali, mag-aral, at isabuhay ang iyong natututunan. Ang mga salitang iyon ay nagbago ng aking pananaw. Simula noon, hindi na ako pumupunta sa mga pulong bilang isang pasibong tagapakinig. Sa halip, ako ay naghahanda, nag-aaral ng mga aralin bago ang pulong, nagtatanong, at aktibong nakikilahok sa mga diskusyon. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi sa loob ng Kingdom Hall. Ito ay sa ating pang-araw-araw na buhay, kung saan tayo ay humaharap sa mga pagsubok, tukso at hamon. Doon natin malalaman kung gaano kalalim ang ating pag-unawa at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Biblia. Naalala ko ang isang pagkakataon kung saan ako ay naharap sa isang mahirap na sitwasyon sa trabaho. Isang kasamahan ang nagsimulang magkalat ng mga tsismis tungkol sa akin na nagdulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa opisina. Ang natural kong reaksyon ay ipagtanggol ang aking sarili, ipaliwanag ang katotohanan, at siguraduhing malinis ang aking pangalan. Ngunit naalala ko ang sinabi sa Kawikaan 15:1. Ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang masakit na salita ay nagpapaalab ng galit. Sa halip na harapin ang sitwasyon ng may galit o pagtatanggol sa sarili, pinili kong magsalita ng may kahinahunan at unawain ang pananaw ng aking kasamahan. Hindi ito madali, at tiyak na hindi ito ang unang instinct ko. Ngunit dahil sa patuloy na pag-aaral at pagsasabuhay ng mga prinsipyo ng Biblia, nagawa kong harapin ang sitwasyon ng may dignidad at respeto. Ang resulta? Hindi lamang naayos ang hindi pagkakaunawaan, ngunit napalapit pa ako sa aking kasamahan. Natuklasan ko na siya ay dumadaan din sa personal na pagsubok, at ang kanyang mga aksyon ay resulta ng kanyang sariling mga alalahanin at takot. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-unawa at pagmamahal, nabuksan ko ang pinto
para sa mas malalim na koneksyon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng patuloy na espiritual na edukasyon. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman para sa kapakanan ng kaalaman kundi tungkol sa pagbabago ng ating puso at isip upang mas maging katulad ni Kristo sa ating mga aksyon at desisyon. Bilang mga saksi ni Jehovah, tayo ay binigyan ng maraming kagamitan para sa ating espiritual na paglago. Ang ating mga pulong, mga publikasyon, online na resources, at higit sa lahat, ang Biblia mismo. Ngunit ang mga ito ay magiging epektibo lamang kung gagamitin natin ang mga ito ng regular at may layunin. Isipin ang isang magsasaka. Hindi sapat na mayroon siyang mga kagamitan tulad ng pala, traktora, o mga binhi. Kailangan niyang gamitin ang mga ito sa tamang paraan, sa tamang panahon, upang makaani ng masaganang bunga. Ganyan din tayo. Hindi sapat na mayroon tayong Biblia o nagbabasa ng JUW.org. Kailangan nating isabuhay ang ating natututunan at hayaan itong baguhin tayo mula sa loob. Ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng espiritual na edukasyon ay ang pagkakaroon ng tamang pag-uugali. Kung tayo ay lumapit sa pag-aaral ng may pagmamataas o pag-iisip na alam na natin ang lahat, maaaring hindi tayo matuto ng anumang bagong bagay. Ngunit kung tayo ay lumapit ng may pagpapakumbaba, bukas ang isip, at handang matuto, maaari tayong matuklasan ang mga bagong kaalaman at pananaw na maaaring magbago ng ating buhay. Minsan, sa isang grupo ng pag-aaral ng Biblia, isang bagong miyembro ang nagbahagi ng kanyang pananaw sa isang talatang matagal ko nang pinag-aaralan. Sa kanyang simpleng pananaw, nakita ko ang isang bagong dimensyon ng teksto na hindi ko pa nakikita dati. Iyon ay isang mahalagang paalala na ang espiritual na paglago ay hindi palaging nanggagaling sa mga eksperto o mga taong matagal nang nasa organisasyon. Maaari itong manggaling sa kahit sino, kahit saan, basta tayo ay handang makinig at matuto. Ang isa pang mahalagang aspeto ng espiritual na edukasyon ay ang pagkakaroon ng disiplina. Tulad ng anumang mahalagang gawain, ang pag-aaral ng Biblia ay nangangailangan ng oras, pagsisikap at dedikasyon. Hindi ito maaaring isang afterthought o isang bagay na ginagawa lamang natin kapag wala tayong ibang ginagawa. Sa isang mundo kung saan tayo ay palaging abala, kung saan ang ating atensyon ay palaging hinihila sa iba't ibang direksyon, mahalaga na bigyan natin ng prioridad ang ating espiritual na edukasyon. Ito ay nangangahulugang maglaan ng oras araw-araw para sa personal na pag-aaral, pagmumuni-muni at panalangin. Alam kong hindi ito madali. Bilang isang ama ng 2 malilit na anak, may trabaho at iba pang responsibilidad, madalas kong natutuklasan na ang aking araw ay puno na bago pa man ito magsimula. Ngunit natuklasan ko rin na kapag binibigyan ko ng prioridad ang aking espiritual na paglago, ang lahat ng iba pang aspeto ng aking buhay ay nagiging mas maayos at may kahulugan. Ang aking paraan ay simple. Gumising ng mas maaga kaysa sa iba sa bahay, kahit 30 minuto lang, at gamitin ang oras na iyon para sa personal na pag-aaral at panalangin. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas at direksyon para sa buong araw. At kapag dumating ang mga hamon, nararamdaman ko na ako ay mas handa at may kakayahang harapin ang mga ito ng may pananampalataya at karunungan. Ngunit hindi lahat ng pag-aaral ay kailangang maging formal o structured. Minsan, ang pinakamahalagang mga aral ay natututunan natin sa gitna ng ating pang-araw-araw na buhay sa mga simpleng sandali ng pag-uusap o obserbasyon. Halimbawa, noong isang araw, habang naglalakad ako sa parke kasama ang aking anak, napansin niya ang isang magandang paru-paro na lumilipad mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa. Tatay, tanong niya, paano nalaman ng paru-paro kung saan pupunta? Sa halip na magbigay ng simpleng siyentipikong sagot, nakita ko ito bilang isang pagkakataon para sa espiritual na aral. Alam mo anak, sabi ko, ang paru-paro ay sumunod sa likas na instinct na ibinigay sa kanya ng Diyos. At tayo, bilang mga tao, ay may Biblia at banal na espiritu na gumagabay sa atin sa tamang direksyon. Ang simpleng pag-uusap na iyon ay nagbukas ng isang mas malalim na diskusyon tungkol sa paggabay ng Diyos at kung paano tayo tinutulungan ng kanyang salita
na gumawa ng tamang mga desisyon sa buhay. Ito ay isang paalala na ang espiritual na edukasyon ay maaaring mangyari kahit saan, anumang oras, basta tayo ay bukas at handang matuto. Sa huli, ang espiritual na edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman o pag-unawa sa mga doktrina at prinsipyo. Ito ay tungkol sa pagbabago ng ating puso at isip upang mas maging katulad ni Kristo sa ating mga aksyon, salita at pag-iisip. Sa bawat araw na dumadaan, sa bawat aralin na ating natututunan, sa bawat pagsubok na ating napagtatagumpayan, tayo ay unti-unting nabubuo, unti-unting nagbabago, unti-unting lumalago. At iyan ang tunay na kagandahan ng pagiging isang saksi ni Jehovah, ang walang hanggang paglalakbay ng pag-aaral, paglago, at pagpapabago. Ang 7 taon ng kapighatian ay hindi lamang isang simpleng panahon ng kahirapan. Ito ang pinakamadilim at pinakamatinding yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan na inihayag sa atin sa aklat ng Apokalipsis at sa propesiya ni Daniel. Ang panahong ito ay magiging sukdulan ng paghihirap na hindi pa nararanasan ng mundo mula nang ito ay nilikha. Sa unang 3 taon at kalahati, makikita natin ang pagsibol ng isang mapanlinlang na kapayapaan. Ang Antikristo ay magpapanggap bilang isang tagapagligtas ng mundo na nagdadala ng mga solusyon sa mga problema ng sangkatauhan. Maraming tao ang mabibighani sa kanyang mga pangako ng kapayapaan at kaunlaran. Ang kanyang mga salita ay parang pulot-pukyutan, pero sa likod ng kanyang mapanlinlang na ngiti ay isang mapanirang layunin. Isipin mo ang mundo na nagdiriwang sa wakas ng mga digmaan, kagutuman at krisis pampulitika. Mga bansa na dati magkaaway ay biglang nagkakaisa sa ilalim ng isang pandaigdigang pamumuno. Ang ekonomiya ay umuunlad. Ang teknolohiya ay umaabot sa hindi pa nararating na antas. At ang mga tao ay nakakaramdam ng pag-asa. Ngunit ito ay isang malaking panlilinlang. Sa gitna ng 7 taon, magkakaroon ng isang malaking pagbabago. Ang maskara ng Antikristo ay biglang mahuhulog at makikita ng mundo ang tunay niyang mukha. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 13, siya ay magpapakita ng kanyang tunay na kalikasan bilang isang malupit na diktador. Ang templo sa Jerusalem, na muling itinatag sa unang bahagi ng kapighatian, ay kanyang lalapastanganin. Itatayo niya ang kanyang larawan sa loob ng templo at iuutos na sambahin siya bilang Diyos. Ang kalapastanganan na ito ay magiging hudyat ng pangalawang kalahati ng kapighatian, na tinatawag sa Biblia bilang ang malaking kapighatian. Si Jesus mismo ay nagbabala tungkol dito sa Mateo Kabanata 24, talata 21, sapagkat magkakaroon nga ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. Sa panahong ito, ang mga tatak, trumpeta at mangkok ng paghatol na nabanggit sa aklat ng Apokalipsis ay ibubuhos sa mundo. Isipin ang mga lindol na lalagpas sa anumang naranasan ng sangkatauhan, mga epidemya na magpapabagsak sa mga bansa, mga kakaibang pangyayari sa kalangitan na magdudulot ng takot at pagkabalisa. Ang mga tubig ay magiging dugo, ang init ng araw ay magiging hindi matiis, at ang kadiliman ay lalaganap sa kaharian ng Antikristo. Ang sistema ng 666 na nabanggit sa Apokalipsis Kabanata 13 ay ipapatupad sa panahong ito. Walang sino man ang makakabili o makapagbebenta ng anumang bagay maliban kung mayroon silang marka ng halimaw. Ang mga mananampalataya kay Kristo sa panahong iyon ay haharap sa matinding pag-uusig. Marami ang papatayin dahil sa kanilang pananampalataya. Ang Biblia ay nagsasabing ang Antikristo ay bibigyan ng kapangyarihan na makipagdigma sa mga banal at mapagtagumpayan sila. Ngunit sa gitna ng kadiliman na ito, may liwanag pa rin. Ang Diyos ay hindi iiwan ang mundo ng walang saksi. Ang 2 saksi na nabanggit sa Apokalipsis Kabanata 11 ay magpapahayag ng katotohanan sa loob ng 1,260 araw. Sila ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at magpadala ng mga salot sa mundo. Bagaman sila ay papatayin ng Antikristo, sila ay muling mabubuhay
pagkatapos ng 3.5 araw na magbibigay ng patutuo sa kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon ding ito, ang 144,000 Judyo na tinatakan ng Diyos ay magpapahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Ang kanilang ministeryo ay magbubunga ng isang malaking ani ng mga kaluluwa na inilalarawan sa Apokalipsis Kabanata 7 bilang isang napakaraming tao na hindi mabilang ng sinuman mula sa bawat bansa, tribo, lahi at wika. Ang 7 taon ng kapighatian ay hindi lamang tungkol sa paghatol. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng huling pagkakataon sa sangkatauhan na magsisi at bumaling sa Diyos. Sa kabila ng matinding paghihirap, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na umaabot sa mga taong handang makinig. Ang huling yugto ng kapighatian ay magtatapos sa pinakamalaking digmaan sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang digmaan ng Armageddon. Ang mga hukbo ng Antikristo, kasama ang mga hari mula sa silangan, ay magtitipon sa kapatagan ng Megiddo sa Israel para sa huling pakikibaka laban sa Diyos. Sa sandaling ito, sa pinakamadilim na oras ng sangkatauhan, si Hesukristo ay babalik sa kapangyarihan at kaluwalhatian. Ayon sa Apokalipsis Kabanata 11, siya ay sasakay sa isang puting kabayo, sinusundan ng mga hukbo ng langit. Sa isang salita lamang mula sa kanyang bibig, ang mga hukbo ng Antikristo ay mawawasak. Ang Antikristo at ang bulaang propeta ay itatapon sa dagat-dagatang apoy, at si Satanas ay ikukulong sa loob ng 1,000 taon. Ang pagbabalik ni Kristo ay magmamarka ng katapusan ng 7 taon ng kapighatian at ang pagsisimula ng kanyang milenyal na kaharian, kung saan siya ay maghahari sa mundo ng 1,000 taon sa kapayapaan at katarungan. Habang pinag-aaralan natin ang mga propesiyang ito, mahalagang tandaan na ang layunin ng Diyos sa paghahayag ng mga bagay na ito ay hindi para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Ang mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon ay hindi dapat matakot sa kapighatian, dahil bago pa man ito magsimula, ang iglesia ay kukunin na sa pamamagitan ng pag-agaw, ayon sa unang Tesalonika Kabanata 4. Ang mga propesiyang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan na ang Diyos ay may kontrol sa kasaysayan at na ang kasamaan ay hindi magtatagumpay sa huli. Sila rin ay nagsisilbing babala sa mga hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Ang panahon ng biyaya ay may hangganan at ang desisyon na tanggapin o tanggihan si Kristo ay may walang hanggang kahihinatnan. Sa nakaraang mga talata, nakita natin kung paano nagpatuloy ang mga propesiya mula sa taong 1914 hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngayon, nais kong talakayin ang isang mahalagang aspeto ng propesiya ni Daniel na madalas hindi napapansin o hindi naiintindihan ng maayos. Ito ay ang talata mula sa Daniel 12:12 na nagsasabing, "Mapalad siya na naghihintay at nakaabot sa 130 na araw." Maraming iskolar ng Biblia ang nagtataka kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng numerong ito. Bakit 1,035 araw? Saan nagsisimula ang pagbilang na ito? At higit sa lahat, ano ang mangyayari sa katapusan ng panahong ito? Kung susuriin natin ang konteksto ng Daniel 12, makikita natin na ito ay bahagi ng isang mas malaking serye ng mga propesiya na nagsasabi tungkol sa wakas ng panahon. Ito ang panahon kung kailan magkakaroon ng matinding kaguluhan sa mundo, ngunit ito rin ang panahon ng pagliligtas para sa mga tapat na lingkod ng Diyos. Ang Kabanata 22 ng Daniel ay nagsisimula sa isang nakakabahala pero puno ng pag-asang pahayag. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe na nakatayo para sa mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng isang panahon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari mula nang magkaroon ng isang bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ang iyong bayan ay maliligtas, bawat isa na masusumpungang nakasulat sa aklat. Ngayon, kapag tiningnan natin ang 1,035 araw sa Daniel 12:12, kailangan nating maunawaan na ito ay bahagi ng 3 magkakaugnay na panahon na binanggit sa kabanatang ito. Ang 1,260 araw o isang panahon, mga panahon,
at kalahati ng isang panahon sa Daniel 12:7, ang 1,290 araw Daniel 12:11, at ang 1,335 araw Daniel 12:12. Maraming mananaliksik ang naniniwala na ang mga araw na ito ay hindi literal na araw kundi taon, batay sa prinsipyo ng isang araw para sa isang taon na makikita sa Ezekiel 4:6 at bilang 14:34. Kung gayon, ang 1,135 araw ay maaaring tumutukoy sa 135 na taon. Kung susuriin natin ang kasaysayan, makikita natin na ang taong 539 C ay isang mahalagang punto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang taon kung kailan bumagsak ang Babylonia sa kamay ng Imperyong Persya. Kung idadagdag natin ang 1,335 ko taon sa 559 C, aabot tayo sa taong 1826, ngunit may mas malalim pang pag-unawa na maaaring makuha dito. Kung titingnan natin ang pinagmulan ng pagbilang, may mga scholar na nagsasabing dapat simulan ang pagbilang sa taong 607 BCE nang bumagsak ang Jerusalem sa kamay ng Babylonia. Kung idadagdag natin ang 1,135 taon dito, aabot tayo sa taong 729 CE. Subalit may isa pang posibilidad na hindi gaanong napag-uusapan. Kung susuriin natin ang mga pangyayari sa kasaysayan, makikita natin na ang taong 691 CE ay isang mahalagang taon sa kasaysayan ng Jerusalem. Ito ang taon kung kailan natapos ang pagtatayo ng Dome of the Rock sa lugar kung saan dating nakatayo ang Templo ni Solomon. Kung idadagdag natin ang 1,135 taon sa 691 CE, aabot tayo sa taong 2026 CE. Ngunit bakit mahalaga ang taong 2020 o 26? Ano ang maaring mangyari sa mga taong ito ayon sa propesiya? Para maintindihan ito, kailangan nating balikan ang mga salita ni Jesus nang tinanong siya ng kanyang mga disipulo tungkol sa katapusan ng panahon. Sa Mateo 24:15-16, sinabi ni Jesus, "Kaya kapag nakita ninyo ang kasuklam-suklam na nagdudulot ng pagkawasak, na sinabi ni Propeta Daniel na nakatayo sa banal na lugar, hayaang maintindihan ng bumabasa. Sa gayon, hayaang tumakas sa mga bundok ang mga nasa Judea." Ang referensya ni Jesus sa kasuklam-suklam na nagdudulot ng pagkawasak ay direktang tumutukoy sa propesiya ni Daniel. Ito ay isang babala na kapag nakita natin ang mga palatandaang ito, malapit na ang katapusan. Kung titingnan natin ang kasalukuyang mga pangyayari sa mundo, makikita natin ang maraming mga palatandaan na maaaring tumugma sa mga propesiyang ito. Ang tumitinding mga digmaan at kaguluhan sa gitnang silangan, ang paglaganap ng mga sakuna at epidemya sa buong mundo, ang tumitinding pag-uusig sa mga tapat na Kristiyano sa maraming bahagi ng mundo. Lahat ng ito ay maaaring mga palatandaan na tayo ay malapit na sa katuparan ng mga propesiyang ito. Ngunit hindi tayo dapat matakot. Sa katunayan, ang propesiya ni Daniel 12:12 ay nagsasasabi na mapalad ang mga nakakarating sa 135 araw. Ito ay isang pangako ng pagpapala, hindi ng pagkawasak para sa mga naghihintay at nananatiling tapat. Ang pangunahing tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili ay, paano tayo magiging handa para sa mga panahong ito? Paano tayo mananatiling tapat sa gitna ng tumitinding kaguluhan at pagsubok? Ang sagot ay simple, pero mahirap gawin. Kailangan nating manatiling matatag sa ating pananampalataya, patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos, at mamuhay ayon sa kanyang mga utos. Kailangan din nating maging mapagbantay at makilala ang mga palatandaan ng panahon tulad ng iniutos ni Jesus. Hindi natin maaaring sabihin ng may katiyakan kung ano ang eksaktong mangyayari sa taong 2025 o 2026, ngunit ang mahalaga ay tayo ay handa, anuman ang mangyari. Dahil sa huli, ang tunay na kahulugan ng propesiya ni Daniel ay hindi tungkol sa eksaktong petsa, kundi tungkol sa pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, kahit sa gitna ng pinakamadilim na panahon. Ang taong 2025 ay hindi lamang isang simpleng numero sa kalendaryo. Para sa mga mapanuring mag-aaral ng propesiya sa Biblia, ito ay isang mahalagang sandali na nakaangkla sa malalim na kahulugan ng mga propesiyang ibinigay kay Daniel. Ngunit bakit nga ba napakahalaga ng taong ito? Ano ang nagpapatatag sa ating paniniwala na ito ay isang tunay na hudyat ng pagbabago sa mundong ating ginagalawan? Sa mga nakaraang bahagi ng ating pagsusuri, nakita natin kung paanong ang mga propesiya ni Daniel ay hindi lamang tumutukoy sa mga kaganapan sa nakaraan, kundi
nagsisilbing mapa para sa hinaharap. Ang katumpakan ng mga naunang katuparan ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na ang mga propesiyang nakatutok sa ating panahon ay magkakaroon din ng ganap na katuparan. Ang taong 2025 ay hindi basta-basta lumitaw sa ating mga kalkulasyon. Ito ay resulta ng maingat na pagsusuri ng mga numerong ibinigay sa aklat ni Daniel, partikular ang 77 linggo, ang 1,200 at 70 araw, at ang 1,335 araw. Ang mga numerong ito, kapag sinuri kasama ang mga makasaysayang pangyayari, ay nagpapakita ng isang pattern na humahantong sa taong 25. Isipin natin ang mga kaganapan sa mundo ngayon, ang mga digmaan at kaguluhan sa gitnang silangan, ang pagtaas ng mga bagong kapangyarihan sa pandaigdigang entablado, ang mga pagbabago sa klima at kalikasan, at ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Lahat ng ito ay umaakma sa mga sinaunang propesiya. Hindi ito nagkataon lamang. Ang mga propesiyang ito ay isinulat mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas, ngunit tila sinasalamin nila ang ating kasalukuyang realidad. Ang isa sa mga pinakakapanapanabik na aspeto ng propesiya ni Daniel ay ang konsepto ng panahon, mga panahon, at kalahati ng panahon na nabanggit sa Daniel 12:7. Ang pariralang ito ay tumutukoy sa 3.5 taon o 1,270 araw. Kapag sinuri natin ang mga makasaysayang pangyayari at iniugnay sa mga prophetical na timeline, makikita natin na ang taong 2025 ay nagiging isang mahalagang punto ng pagtatapos o pagsisimula ng isang bagong yugto. Hindi natin maaring hindi pansinin ang pagtugma ng mga kaganapan sa mundo sa mga propesiyang ito. Ang pagtaas ng mga global na krisis, ang mga pagbabago sa mga institusyon ng mundo, at ang patuloy na pag-usad ng mga teknolohiyang maaaring magbago sa paraan ng ating pamumuhay. Lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking larawan na iginuhit ng mga propesiya ni Daniel. Ngunit kailangan din nating maging maingat. Ang propesiya ay hindi tungkol sa pagtatakda ng eksaktong petsa para sa katapusan ng mundo. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkilala sa mga palatandaan ng panahon at paghahanda para sa mga darating na kaganapan. Ang taong 2025 ay maaring hindi ang katapusan, ngunit ito ay tiyak na isang mahalagang milestone sa timeline ng propesiya. Ang mga propesiyang ito ay hindi lamang para sa ating kaalaman. Ang pag-unawa sa kanila ay nagbibigay sa atin ng responsibilidad. Ang responsibilidad na ipahayag ang katotohanan, na maghanda para sa hinaharap, at na mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos sa gitna ng isang mundong patuloy na nagbabago. Ang mga propesiyang ito ay hindi naglalayong magdulot ng takot, kundi ng pag-asa. Ang katotohanang ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga mapa para sa hinaharap ay nagpapakita ng kanyang pag-ibig at malasakit para sa atin. Hindi niya tayo hinayaang walang alam tungkol sa mga darating na kaganapan. Sa ating pagpapatuloy ng pagsusuri sa propesiya ni Daniel at sa kahalagahan ng taong 2025, mahalaga na panatilihin natin ang ating mga isipan at puso na bukas sa patnubay ng Diyos. Ang propesiya ay hindi lamang para sa mga iskolar o mga eksperto, kundi para sa lahat ng naghahanap ng katotohanan at nauunawaan ang kahalagahan ng mga panahong ating ginagalawan. Ang taong 2025 ay hindi lamang isang punto sa timeline. Ito ay isang patunay sa katumpakan ng salita ng Diyos at sa kanyang kontrol sa kasaysayan ng tao. Habang papalapit tayo sa taong ito, marami pang mga palatandaan ang magiging malinaw at ang larawan ng hinaharap ay lalo pang mabubuo sa harap ng ating mga mata. Ang panahon ay isang mahalagang elemento sa ating pag-unawa sa plano ng Diyos. Ang mga propesiya ni Daniel ay nagbibigay sa atin ng isang kronolohikal na balangkas na nagpapakita kung paano unti-unting nagbubukas ang mga pangyayari sa kasaysayan na nagtutulak sa atin tungo sa pangwakas na sandali ng pagbabalik ni Kristo. Marami ang nagtataka kung bakit napakahalagang maunawaan natin ang taong 2025. Ito ay dahil sa pagpapatuloy ng mga kronolohikal na pattern na itinatag sa mga propesiya ni Daniel. Kung titingnan natin ang kapanganakan ni Jesus, ang kanyang ministeryo, kamatayan, at muling pagkabuhay,
Lahat ng ito ay nangyari sa mga partikular na taon na tugma sa propesiya. Ang 2025 ay hindi basta-basta isang taon na pinili ng walang basehan. Ito ay isang taon na nakaugat sa malalim na mathematical pattern na nakikita sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Ang mga propesiya ni Daniel ay nagtatag ng isang serye ng mga 7 o weeks na nagpapahiwatig ng mga partikular na panahon. Ang 70 linggo ng propesiya ni Daniel ay nagsimula sa pag-uutos na muling itayo ang Jerusalem at nagtapos sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Mula sa puntong iyon, mayroong isa pang kronolohikal na pattern na nagpapatuloy hanggang sa panahon natin ngayon. Kapag sinuri natin ang mga petsa ng kasaysayan, makikita natin na ang mga kaganapan tulad ng pagkawasak ng templo noong taong 70, ang pagtatatag ng Estado ng Israel noong 1948 at ang pagbabalik ng Jerusalem sa mga Hudyo noong 1967. Lahat ng ito ay sumusunod sa isang mathematical pattern na nagpapahiwatig ng isang pagtutuos na nagtuturo sa taong 2025. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga numero. Ang propesiya ni Daniel ay nagsasabi rin tungkol sa mga kaharian ng mundo. Ang imahen na nakita ni Nebuchadnezzar sa kanyang panaginip na may ulo na ginto, dibdib at mga braso na pilak, tiyan at hita na tanso at mga binti na bakal ay kumakatawan sa 4 na sunod-sunod na kaharian: Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma. Ang mga daliri ng paa na halo ng bakal at putik ay kumakatawan sa huling sistema ng mundo na mahahati at mahina na siyang nakikita natin ngayon sa ating mundo. Ang bato na dumurog sa paa ng imahen at pagkatapos ay naging isang malaking bundok na pumuno sa buong mundo ay kumakatawan kay Kristo at sa kanyang kaharian. Ang panahon ng pagdurog na ito ay malapit na at ang taong 2025 ay may mahalagang papel sa kronolohiya ng mga pangyayaring ito. Kapag inihambing natin ang propesiya ni Daniel sa iba pang mga propesiya sa Biblia, lalo na sa Apokalipsis, nakikita natin ang isang mas malinaw na larawan ng kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng mga detalye tungkol sa mga selyo, trumpeta at mangkok ng puot. Lahat ng mga kaganapan na magaganap bago ang pagbabalik ni Kristo. Ang pagkaunawa sa kronolohiya ng mga pangyayaring ito ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at paghahanda. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng eksaktong petsa ng pagbabalik ni Kristo, dahil sinabi mismo ni Jesus na walang sinuman ang nakakaalam ng eksaktong araw o oras. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkilala sa mga palatandaan ng mga panahon at pagiging handa para sa kanyang pagbabalik. Ang taong 2025 ay hindi lamang isang arbitrary na petsa. Ito ay ang kulminasyon ng maraming propetikong timeline na nagsimula sa panahon ni Daniel at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ang mga timeline na ito ay nagbibigay sa atin ng isang balangkas para maunawaan kung paano gumagalaw ang Diyos sa kasaysayan at kung paano niya isinasagawa ang kanyang mga layunin. Ang pagsusuri ng mga propesiya ni Daniel at ang kanilang kaugnayan sa taong 2025 ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay may kontrol sa kasaysayan. Wala sa mga pangyayaring ito ang nangyayari nang hindi sinasadya. Lahat ay bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan at pagbabago ng mundo. Kapag tiningnan natin ang kasalukuyang kalagayan ng mundo, ang mga digmaan at alingaungaw ng mga digmaan, ang mga kalamidad, ang moral na pagbagsak ng lipunan, ang pagtaas ng mga maling propeta, at ang pag-uusig ng mga mananampalataya, nakikita natin na ang mga ito ay tugma sa mga palatandaan na sinabi ni Jesus na magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Ang taong 2025 ay maaaring maging isang mahalagang milestone sa pagsasakatuparan ng mga propesiyang ito. Hindi natin masasabi ng may katiyakan kung ano mismo ang mangyayari sa taong iyon, ngunit batay sa kronolohikal na pattern na nakikita sa mga propesiya ni Daniel, ito ay tiyak na isang panahon na dapat nating bantayan. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang pangangailangan na maging handa.
Sinabi ni Jesus na dapat tayong maging katulad ng mga matalinong birhen na may sapat na langis sa kanilang mga ilawan, handa para sa pagdating ng kasintahang lalaki. Ang langis na ito ay kumakatawan sa banal na espiritu at sa ating espiritual na paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa mahahalagang koneksyon sa pagitan ng propesiya ni Daniel at ng taong 2025, i-like at i-share ang video na ito para makatulong sa iba na maunawaan ang mga mahalagang katotohanan na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang malalim na pag-aral sa propesiya ng Biblia.